na kung saan sa ngayon po ay patuloy pa rin na easterlies ang hangin na umiiral po dito sa Luzon, lalo na sa eastern section o dyan sa Silangan, habang mayroon pong intertropical convergence zone na patuloy pa rin na nag-i-extend dyan sa may Visayas. Ang ITCZ po ay breeding ground yan ng mga low pressure areas o bagyo dahil dyan nagsasalubong ang mga hangin na mula sa northern at southern hemisphere at gaya na niyong napapansin ay nakakabuo na po ng mga sirkulasyon at posibleng anytime ay may mabuo sa silangan natin na low pressure areas at posibleng lalakas yan sa susunod na mga araw gaya na niyong napapansin, pero kikilos naman po yan pataas dahil po yan sa inaasahan na pagdaloy na ng northeasterly surface wind flow next week dito po sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa northern part. Ang amihan po, ang isa sa karakteristik niyan ay pinipigilan o kaya ay ini-interrupt nito ang development, mga weather disturbances, kaya yung amihan season po ay mas bihira po ang mga bagyo dito sa norte. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin po ang ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong hapon ay maulap ang kalangitan with isolated rain sa malaking bahagi ng ating bansa mula po sa may Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, ilang bahagi po ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rain sa ilang bahagi ng ating bansa hanggang mamayang gabi po. Ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala na po tayong nakataas na anumang gale warning signals. Malaya po napapalaot ang ating mga kababayan, lalo na po ang mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po mas makaiwas sa mga sakunang